Ang nakaraan, muling tumawag si Jamar kay Jasmine, ngunit hindi niya ito makontak, kung kaya't nakisuyo siya sa kanyang tiya Charon, para alamin kung bakit hindi niya matawagan ito, at nakahalata si Aling Charon na parang may namamagitan kina Berto at Jasmine. At sa pagpapatuloy ng kwento, umuwi na si Aling Charon at kaagad na tumawag kay Jamar, upang sabihin ang kanyang nalalaman, at nang malaman ito ni Jamar ay nakaramdam siya ng selos at gusto niyang bumalik kay Jasmine pero hindi niya magawa dahil sa kanyang trabaho. At kinahapunan ay nabalitaan ng mga kaibigan ni Berto na umakyat siya ng ligaw, at nakaharap niya ang ama ni Jasmine, at hindi makapaniwala sila at bumilib dahil siya lang ang nangahas na umakyat ng ligaw at nakapasa sa pagsubok ni Mang Rodel. At kung dati ay minamaliit lang nila si Berto ngayon ay mataas na ang tingin nila sa kanya, at nagbago na sila ng pakikitungo. Kung dati ay palagi siyang binibiro ngayon ay para na silang maamong tupa at kung ano ang sabihin ni Berto ay hindi sila kontra. At isang araw, ay may dumayo sa kanilang lugar na isang inchik, na nagngangalang Mr. Wong, nais nitong magtayo ng negosyo, at para matulungan ang mga tao dito, nagka-interest si Mang Rodel, nang marinig niya ang balita, at nais niyang ipasok si Jasmine kung may tatayo na ang negosyo ng inchik. Ngayong bumilib na ang mga kaibigan ni Berto sa kanya, mas lalo pa kaya siyang sisipaging manligaw. At ano naman ang magiging papel ni Mr. Wong sa buhay ni Jasmine, abangan sa susunod pang mga kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.